Pero yung mga milyon-milyon, bilyon-bilyon na ninakaw ng mga lintik na mga engineer na yan, kasabwat yung mga contractor na yan, pati yung mga congressmen, pati yung mga ibang congressmen na malalayo, depende sa mga distrito nila, harap-harapan, milyones, bilyones yung kinukuha, pero due process pa din. Personal po niyang pinahinto Ay, maganda to. ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Dahil daw po sa massive corruption. Siya na yan ha. Pero kayong nandiyan dyan, lalong-lalo na yung mga korap, putang ina. Mahiya naman kayo kahit konti. Putya, parang gusto niyo ng palitan si Satanas eh. O, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, Hit It Music. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, Bago na ito ang pag-uusapan natin mga kayon, promise. balita, talakayan, katotohanan. Stay put lang kayo dyan. Para sa Timpla lang kayo bayan. ng kape. At magkilig na sa sasabihin at ikukwento natin dahil ito, naniniwala ang yung lingkod, syempre, Joe Malone TV, na ito yung mga bagay na hindi dapat natin palampasin, lalo na yung mga nangyayari ngayon, yung contraction, yung mga congressmen, yung mga DPWH, yung mga ghost project, malinaw, harap-harapan, gaguhan. Totoo. Sasabihin na naman nila, wala naman kayo ebidensya, ba't kayo nagsasalita ng ganyan? Putang ina. Diba? Kumbaga sa atin, tayo, mga nasa baba, kasi sila, due process yan. Siyempre, alam mo naman ang pagka mga attorney, mga mambabatas, lagi yan, due process. Kakambal na nila yan, due process. Kahit naharap-harapan ka ng kinuhaan, ninakawan. Kahit na nga minsan may witness na eh. Parang hindi pa rin sumasapat, 'di ba? Sa atin, 'di ba? Ganyan, aminin man nila o hindi. Tayong mga Pinoy gising na. Ang problema lang hindi mapatunayan dahil sa lintik na due process na 'yan. 'Di ba? Harap-harapan may gaguhan, harap-harapan may corruption, gulong pa rin, due process pa din. Naiintindihan ko naman, kailangan naman talaga ng due process dito sa bansa natin. Pero putya, 'di ba? Nakakita nyo yung si tatay na nagnakaw ng mangga para mapakain sa pamilya niya. Kulong agad, ora mismo. 'Di ba? Pero yung mga milyon-milyon, bilyon-bilyon na ninakaw ng mga lintik na mga engineer na yan, kasabwat yung mga contractor na yan, pati yung mga congressmen, pati yung mga ibang congressmen na malalayo, depende sa mga distrito nila, harap-harapan, milyones, bilyones yung kinukuha, pero due process pa din. Abay puta, yun ang nakakaputang ina, 'di ba? Kaya nga hindi nanalo tong susunod na papanoorin niyo si Vic Rodriguez bago natin umpisahan ito. Kaya hindi nanalo yan eh. Talagang hindi naman talaga nila pinapasok. Bukod sa hindi nila pinapasok, sabihin na natin na dinaya nila. Sabihin na natin na putya, ang ganda ng plataforma ni Attorney Vic. Ibaba yung threshold sa plunder, lahat na magkukurap. 1 million nga lang ata. Una, 5 million eh. Nung napalapit na yung eleksyon, ginawa na lang niyang 1 million. Tapos, bitayin. Death penalty.
Kasi kung ganyan lang din, gugulong yung kaso sa hearing sa Senate, pagpapasa-pasahan ng lower house, House of Representatives, papasa sa Senado, yung mga witness sa Senado, lilipat sa House of Representatives, mag-uusap, due process, magbubulgan, magiging state witness, kung ano sino-sino mga pangalan na idadrop, para talagang humaba yung usapan. Tapos sabihin na natin, sige, alam ko naman walang makukulong eh. Pero sabihin na natin, sige, may makukulong. Isa, dalawa. Siyempre, kailangan nilang mag-sample. Dahil unang-una, hahanapin na ng mga mamayang Pilipino. Pag-uusapan nito, pucha, kailangan natin mag-sample na may ikukulong tayo. Dahil pagka hindi, pag-iinitan tayo ng taong bayan. O sabihin na natin, merong makukulong. O meron naman. O ang tanong, ilang taon makukulong? Mabubulok pa sa kulungan? Hindi naman eh. 'Di ba? Makukulong na ng siguro minimum 5 years. Tangina tapos pagkalabas niya tatakbo pa yan. Tapos mananalo pa. Puta, yun ang 'di ba? Maraming cases na ganyan, wag niyo sabihin hindi. Guilty na. Kaya nga sabi ko doon pa lang eh. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, merong edad na requirement, merong qualification na requirement. Sabihin natin at least high school graduate, at least college graduate, o at least high school or graduate na yung earning pa lang kahit hindi nakapagtapos. Bakit doon nakakapag-set kayo ng requirements? Bakit dito sa mga tumatakbong politiko, parang ang pinaka-requirements lang ata, kailangan Pilipino ka, naturalized born Pilipino ka. Pagka may kaso ka, regardless, kaso guilty ka man o hindi, makakatakbo ka pa rin. Mananalo ka pa. 'Di ba? Tapos makakapagbigay pa yung panalo mo ng immunity sa'yo para hindi ka ma-demanda. Panoorin muna natin, Attorney Vic, kung gaano kagaling tong taong to at kung gaano siya sa sobrang galing, ayun, hindi siya pinapasok. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto Ay, maganda to. ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Natakot. Tama po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. Total, maraming Pilipino are into K-pop, yung mga kabataan. Ito po K-flop. Hindi po kasalanan ng Korea. In fact, I think an expression of gratitude is in order to the South Korean President Lee Jae-myung for personally halting or personally calling for his government to stop yung 28.7 billion Na loan ng Pilipinas sa kanila. Nabasa ko to. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Yes. Pinatigil mga kababayan, yung mga kababayan natin Pilipino Filipino migrants, Filipino overseas workers sa South Korea, mabuhay po kayo. Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, kanyang pinatitigil personally, he personally stopped the release or the loan amounting to 28.7 billion. Dahil daw po sa massive corruption. Siya na yan, Presidente na Yes. ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Ito po'y termino pananalita ng Pangulo ng South Korea. Diba? Nakakahiya. Pero bagamat nakakahiya in a way na nalaman nila na merong corruption sa Pilipinas. Pero nakakapasalamat na rin dahil alam naman natin hindi na mapupunta na to sa corruption eh. Kumbaga at least na-save pa yung utang na yung perang pagkakautangan ay mapupunta lang sa bulsa ng mga buwaya. So parang pasalamat na din at siya na mismo ang nakatuklas dahil sa massive corruption issue dito sa Pilipinas. Yun nga lang, nakakaya at topic na naman tayo ng mga banyagang bansa. Lagi naman di ba? Minsan nakakasawa nga Kumbaga, kahit anong pagbubuhat mo sa pangalan ng Pilipinas, lagi gaya ng player natin na si Alex Ayala, yung sa tennis, di ba? Pilipino yun. Sumikat yun. Grabe. I'm sure naman binuhat niya. Bit-bit pa rin niya yung bandila ng Pilipinas. Pero di ba alam mo yun?
Although hindi naman ano 'to, nangyayari naman ito sa kahit na saang bansa. Pero parang dito sa Pilipinas parang ang hirap niyong ipagtanggol, putang ina niyo. 'Di ba? Ang hirap. Puta yung mga ano, yung mga OFW natin na nagtatrabaho. I'm sorry mga kayon. Parang ngayon pa lang pagka ganyan ng ganyan yung sitwasyon natin sa Pilipinas. I'm sorry, I have to say this. Baka habang buhay na lang kayo nagtatrabaho, hindi ang makaraos lang kayo, hindi pa kayo makakatikim ng tunay na ginhawa. Yung ginhawa na kahit hindi ka pumasok ng ilang araw, hindi ka manghihinayang, yung ginhawa na kahit magbakasyon ka 1 week sa Puerto Princesa, sa Boracay, alam mo may pera ka, may backup na pera ka pagbalik mo, alam mo may trabaho kang uuwian, may customer kang uuwian sa mga negosyo mo, pagbalik mo galing bakasyon. Sad to say, talagang nakakainis. Kung ganyan ng ganyan yung klase ng babaw ng gobyerno natin sa Pilipinas, pare, I'm sorry. Baka pare-pares na lang tayo nagtatrabaho. Sakto lang, kikita ka lang, kakain ka lang ng 3 beses sa isang araw. Mapapasyal mo naman yung mga anak mo para doon sa mga nakakaluwag-luwag. Pero yung ginhawa, I don't think is it possible for this governance eh. Alam mo yun? Nakakainis na ikaw nagtatrabaho ka, alam ko. OFW, pinigay mo lahat, all out ka, trabaho rito, double time doon. Pero still, yung uuwi mong gobyerno, it's a piece of bullshit talaga. I'm sorry to say that. Talagang minsan, ayaw ko magmura, pero po siya, sa klase ng gobyerno na yon, puta kahit sino, hindi kahit mapapamura talaga eh. Kasi talagang harap-harapang gaguhan, nakawan. Bili mo, tinuro na nga, oh, di ba? Ni Kiko Barsaga ng Dasmariñas sa representative. 4th District, Kiko Barsaga. Tahasan. Sinabi niya na kailangan, kung meron man iimbestigahan sa House, it should be Speaker Martin Romualdez. Bakit siya nasasabi niya yon? Bakit yung iba hindi? Where is Magalong? Magalong, kailangan, hindi ko alam kung ayaw humarap ni Magalong o hindi siya pinapaharap sa Senate o sa lower house man. Paharapin niya na si Toby, nagsalaysay na yung mga diskaya, nagbigay na ng mga names, pero I don't think lahat 'yon totoo eh, di ba? Makakapag-drop name siya, syempre kahit sino naman, magiging star witness siya, hihingi siya ng protection, pero I don't think na lahat 'yon totoo. Feeling ko merong mga masabi na lang dyan para patas, di ba? Ano una, puro sa congressman eh. Di ba? Sa congressman. Ang sinabi niyang, sinabi niya mga nag-drop name siya, puro mga congressman. Ngayon, nag-drop name na lang siya sa mga ilang senator. Yan. Dapat imbestigahan lahat. At kung iimbestigahan nyo naman, putya, bilis-bilisan nyo naman. Dahil makakapag-move on na yung Pilipino sa dami ng problema, makakalimutan na yan. At yun nga, pinaringgan ko nga yung nakaraan, yung mga sabungero, yung sasabungan, nawala na dahil sa issue ng Ghost Project, DPWH. Pero buti na lang at meron na subpina na ipinadala kay Atong Ang saka kay Gretchen Barreto ata para nabasa ko ng ganun. Sinasabi ko na wala eh, pilit pa rin nilang gigisahin, kakatayin ang Duterte. Alam ko naman related pa rin sa Duterte. Ire-relate pa rin nila sa mga kay Tatay Digong yan sa mga Duterte yan. Topic na yan. Even though I'm sure naman matagal na yan eh. Matagal na yung Ghost Project na yan. Huwag sasabihin sa panahon lang ni BBM. Matagal na rin yan. Kahit noon pa nangyayari na yan. Kaya nga medyo na master na nila yung pamamaraan eh. Dito lang pumutok. Siguro dito lang sumobra kasi alam nila na hindi naman ito mapapansin. So, di ba? Ano sabi? Yung project na dyan lang yan, na-overwhelm lang. Tapos nung pag-switch ng video, wala talaga. Wala talagang project. Wala kahit isa, walang ginawa. Di ba? Sinabi mo pa yun sa madlang people, pinakita mo pa na kung gaano ka ka-weak. Di sana, internal arrangement nyo na lang, hindi mo na bin-broadcast, hindi ka pa nagpatawag ng media, hindi ka pa nagbitaw ng salita. Pero since na nagbitaw ka na rin lang ng salita, parang pinalabas mo lang din dun na natulonggis ka at pinalabas mo lang din dun na
na ano ka, na weak ka na presidente, di ba? Stop the 28.7 billion pesos loan papuntang Pilipinas dahil nanakawin lang daw ho ng mga politiko sa Pilipinas. Yan ang naging dahilan ng Pangulo ng South Korea. Compromise po. Yung dapat sana ay napakalaking infrastructure projects na ang biyahe po mula Lawang to Palapag Northern Samar from 65 minutes magiging 19 minutes na lang. Nahinto po yan, makukumpleto po sana pagdating ng taong 2029. Malapit na lang, 4 na taon. Subalit pinatigil po ng Pangulo mismo ng South Korea, Republika ng South Korea, ang utang na ito, 28.7 billion. Bakit? 20, Ang sabi po ng Pangulo ng 20.8. South Korea, itigil nyo yung 28.7 billion na pagpapahiram ng pera sa Pilipinas dahil sa massive corruption at looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Hindi po ito kwento-kwento lang. Kagaya po ng aking sinasabi, dito po sa Tinig Maisog, sisikapin natin bilang boses, mata, tinig at tainga ninyo, sisikapin ko na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan upang lahat tayo ay magkaroon ng kuro-kuro pananaw opinyon at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo kasali. Dapat lahat tayo may say sapagkat yung ginagamit pong pambayad sana kagaya yung 28.7 billion pesos loan. Pera natin yan 28.7 billion pesos loan na pinatigil personal ng Pangulo ng South Korea dahil sa massive corruption at looting of public funds. Tayo po ang nagbabayad yan. Ito po ang nasa nalathala sa online news. Post natin. South Korea stop at 28.7 billion PH loan citing risk of corruption. Totoo naman. Totoo yan. Di ba? Tingnan nyo. Nakakahiya. Umaabot na tayo sa ibang bansa. Napagchichismisan na tayo ng kapwa nating kapitbahay. Kasi South Korea, Asia yan pinagchichismisan na tayo. Pilipinas, mga nakaupo dyan, mga stupido. Di ba? Yung mga iilan dyan, corrupt. Yung mga iilan dyan, nakakahiya. In fairness naman doon kay Senator Rodante Marcoleta na talagang lumalaban ng patas. Alam mo, mapakaganda nga niya kung halimbawa nakapasok si Attorney Vic sa kasi Marcoleta. Tapos sabayan pa ni Jamie Bondoc, mga attorney. Tapos ang laban. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Pinalitan si Rodante Marcoleta. Pinalitan si Chis Escudero. Diyos ko, alam mo na namin yung ganyang klaseng kwento. Hindi na bago yung ganyang kwento sa amin. Para ho dito sa ating pahina, wala pong fake news dito. Nagre-research po yung ating mga volunteer staff at ginagawa po nating bahagi ng ating direktang ugnayan sa inyo sa Tinig Maisog. Ano? So yan, kita natin, ang linaw, South Korea stops 28.7 billion Philippine loan dahil daw po sa massive corruption at looting. Nauuwi lang sa mga bakit to may nag-message sa akin? Attorney Vic, bakit kagaya nung larawang ipinakita mo sa iyong post kaninang madaling araw, ang gamit mo ay yung social media site ng Inquirer. Ngayon, ang ginamit mo pa rin ang Inquirer. Sapagkat po ang Inquirer ay pag-aari ng pamilyang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kanila po yan So, inagamit po natin ito bilang pagpapatunay na wala po tayong fake news. Pag sinabi nilang fake news ito, di fake sila. Di ba? We are getting them invested also dito sa Tinig Maisog, sa ating munting social media platform. We are making them, without them knowing it, invested dito sa pagpapahayag ng mga totoong balita. Di ba? Gamitin natin yung kanila mga strength and resources para patuloy pa nating hubaran ang mga huwad. Kaya gaya nga po ng ating pamagat ngayong hapon, hubad na huwad. Okay? Bakit po mahalagang pag-usapan natin? Salamat po kay Congressman Sid Ungab. Ito po yung naging laman ng kanyang paksa nung siya ay nagtanong doon sa hearing sa Kongreso.
tungkol sa ODA-funded flood control projects for 2024 and 2025. ODA po ito eh. Diba? Yung Overseas Development Assistance. Hindi po ibig sabihin ng ODA ay overdose si addict. Hindi po. ODA is Overseas Development Assistance. Ang Overseas Development Assistance, kagaya po nung naipahayag ko sa inyo, utang po iyan. Utang at meron po yan, dumaan po yan sa DBCC, dumaan po yan sa Monetary Board at meron po yung sovereign guarantee. Hindi po yan utang na pasalamatan natin si Bongbong Marcos at tayo pinautang ng South Korea. Halimbawa, hindi po. Kaya po tayo pinapautang, dumadaan po kasi sa masusing pag-aaral, sa vetting at tinitingnan yung feasibility study kung nararapat ba at kung ano yung magiging social impact ng proyekto. Kagaya nga po sana na itong 28.7 billion loan. Yung biyahe po na mula 65 minutes ay magiging 19 minutes na lang sana. Wow. Dapat, pagkababaybayin mo yung Lawang to Palapag Northern Samar, magiging 19 Sarap, minutes no? na lang ho yung 65 minutes na usual na biyahe. Maganda po yan. Yan po yung Samar Pacific Coastal Road 2. Maganda po, hindi ba? Maganda yung layunin. Subalit, nanonood po ang international community sa nangyayaring mga kurakutan, pagnanakaw at higit na tumataas at lantarang level ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Hindi naman mga tanga yung mga yan eh. Siyempre nakakabalita yan, nakakapanood yan. At talagang malamang, yung ulo niyan, paling kaliwa, paling kanan. Ganon yan. With matching mura pa. Di ba? Nakakahiya na naman tayo. Congratulations sa Administrasyon Marcos. At napatunayan mo na naman na nakakahiya na naman ang bawat Pilipino. At wala na naman kaming mukhang maihaharap sa mga banyaga every time na pupunta at luluwas o magbabalik bayan ang mga Pilipino sa ibang bansa. Congrats. At napatunayan mo na naman na wala na naman kaming mukhang maihaharap. Although hindi naman ako OFW. Pero syempre, bilang Pilipino, nasasaktan dahil sa nangyayari sa administrasyon mo under by you. Yun, di ba? Nakakalungkot siya na, nakakainis na nakakatawa ka at nakakainis ka at ganito lang pala din yung gagawin mo. Sana si Sara na lang ang pinaupo namin. Ito na po ang nagiging bunga. Meron na pong reaksyon ang international community. Unang-una nang nag-react ay ang Republika ng South Korea. Ano ho ang naging reaksyon ng Republika ng South Korea? Yung mga mahilig po sa K-pop. Pinatigil po personally ng Pangulo ng South Korea itong 28.7 billion loan. Bakit? Due to massive corruption and looting. Looting of what? Not of groceries, not of department stores. Corruption. Massive corruption and looting of public funds. Massive corruption and looting of public funds. Grabe, ganun na yung termino, no? Massive looting. Ganun na yung termino, nakakapunyeta talaga. Grabe. Kaya, wala. Yung mga mahirap pa rin. Yung mga mayaman, lalong yumayaman. Yun yung ano. Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Tapos yung mga mahihirap, mahirap na lang sila. Stay lang sila sa level na yun. O worse, baka lalo pang humihirap. Mamamatay na lang na nagtatrabaho. Mamamatay na lang na mahirap. Ang masama pa nun, maipamamana pa nila sa mga anak nila, sa mga apo nila, yung kahirapan na dinanas ng mga magulang nila. And that's the worst part. Kasi ibig sabihin, you failed as a human being na maiahon mo yung sarili mo. And at the same time, na nag-fail din yung government para makatikim man lang ng ginhawa yung bawat Pilipino. Yun ang nakakainis na part. Di ba? Nakakainis yun, ha? Yung trabaho ka lang ng trabaho at para ka, nangungupahan ka para lang sa ang binubuhay mo na lang yung landlord mo. Di ba? Kumikita ka, nauubos yung pera mo. Tapos naubos yung pera mo, nasasayang yung oras mo, yung panahon mo, it's still may utang ka pa rin.
'di ba? Yung binubuhay mo pa rin yung mga pinagkakautangan mo. Halos lahat ata ng tao ngayon may utang, 'di ba? Tapos sige pa rin sila ng pag-develop ng mga app, alam mo 'yun, ng mga loan app, 'no, na hindi ko alam kung talaga bang nakakatulong. Tutulungan ka nilang pahiramin pero bibitayin ka rin nila sa bandang huli. 'Di ba? Bakit hindi nila palawakin yung kung saan makakapagbigay ng ginhawa sa bawat Pilipino. Hindi puro utang, lahat na ng Pilipino may utang tapos pagkasingilan, putya, pahiyaan tayo, 'di ba? Ano yan common diskarte. 'Di ba? Parang ano yan. Dati, ang kotse, pagka bumili ka ng kotse, kailangan may parkingan ka at walang mga terms. Lahat cash. Kaya pagka meron kang kotse nung araw, it's either may kaya ka or mayaman ka. Ngayon, hindi na Di ba? Na-develop na nila yung kahit anong terms ibibigay nila sa'yo. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5-year term, no down payment, low down payment. So ikaw naman si tanga, uto-uto ka kasi uy puta no down payment o di kakanain mo ngayon tapos maghihirap ka ngayon sa monthly na yan. O syempre monthly sa 5 years kunyari kinuha mo no down payment o low down payment. Kinuha mo 5 years mong babayaran, 5 years to pay. Sa tingin mo pa sa 5 years, konti lang yung mangyayari. Ang daming pwede mangyari sa loob ng 5 years na yan. At pagka hindi mo nabayaran yung sasakyan mo, hahakutin nila yan at wala ka makukuha kahit ni 5 duling at 5 bulag kung meron mang ginawa yung Bangko Sentral na duling at na bulag. Hindi mo mababawi. So, sino ang kumita? Sila. Napakinabangan mo lang yung sasakyan. 'Di ba? Na ipagyabang mo lang kasi may chikot ka, may auto ka, pero yung pagbabayad hirap ka. Tapos pagka hindi mo nabayaran, kukunin nila, hindi pa nila ibabalik yung pera nila sa iyo. Patay. Tapos aayusin nila, i-repo nila, papa-installment nila, repo, hindi brand new. Kumita na naman ulit sila. Second owner, aayusin lang nila yung sasakyan, konting hilamos lang. Syempre may mga puhunan niya, ganun I don't think kasi na sa ganung paraan yung mga loan app na makakatulong 'di ba? Hindi ko magets talaga yung logic na yan na makakatulong yung pautangin kita. Tulong ko na sa iyo yan. Pero sa totoo lang, siya talaga tinulungan mo Kasi babayaran mo yun with interest. Dapat problema kasi ng gobyerno yun kasi tayo ang nagluklok sa posisyon nila kung ano man meron sila ngayon. Dapat tulungan nila tayo kung paano mapagaang yung buhay, hindi para pahirapan. Which is what is going on dito sa Pilipinas. Kaya talagang sobrang nakakahiya. Nakakainis, nakakayamot. At ang hirap mo nang ipagtanggol Pilipinas. Yun ang pinakamagandang term. Sad to say. Kaya talagang sa 2025, alam ko naman marami sa inyo hindi bumoto sa mga kilala nyong korap. Ang problema, baka merong minagic dyan. 'Di ba? Hocus pocus, debit, credit, kupit. Ngayon, 2028. Kaya nga lagi sinasabi ni Sara, parang narinig ko sinabi ni Sara na dapat malayo yung agwat ng boto. Para dayain man nila, magkakaroon ng discrepancy yan. Kasi halimbawa, population natin, population natin 1 million. Kunyari lang 700,000 ang bumoto kay politiko A. Tapos nanalo si politiko B. Natitira na lang 300,000 sa population. Tapos sabihin niya, nakakuha siya 500,000 na votes. Lumalabas na 1.2 na. Ang population lang, 1 million lang. Kunyari lang. Magkakaroon ng discrepancy. Kaya yun yung sinasabi na kailangan malayo yung agwat para hindi nila madadaya. 'Di ba? Kasi siyempre sobrang layo na Kumbaga landslide na. Ganun ang gawin natin sa 2028. Alam nyo na Alam nyo na mga kayon. Eto, makakaraos tayo. Pero siyempre, hindi sapat yung 6 na taon Pero I'm pretty sure na sa loob ng 6 na taon, marami mababago. Pero kasi yung norm kasi natin ngayon pang-corrupt na Ang mahirap yan i-adapt sa lower level yung pagbabago. Kaya baka kulangin yung 6 na taon pero at least
merong pagbabago. O, 'di ba? Kasi ang pinakahuli niyan yung norm eh. Kung paano mo kung paano masasanay yung tao. Yung pagsimpleng pagtapon nga lang ng basura hindi magawa eh. Parang habang buhay na eh. Pagtapon ng basura sa tamang tapunan. Yon rather. Hindi pa magawa ng Pinoy eh. How much more kung batas mismo yung ibababa, ikakaskade sa baba. Siyempre gagawing normalize. Matagal yan. Pero at least, pagka nakaupo na si VP Inday Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, well at least makikita natin unti-unti yung pagbabago. Yun ang antabayanan natin. Kaya ako, etong channel ko, personal na opinion ko, hindi ko naman pinipilit na maniwala ka eh. 'Di ba? Kwentuhan lang naman tayo rito. Chismisan lang. Ay, hindi chismis, pinag-uusapan natin yung issue. Yun lang naman tayo rito. 'Di ba? Yun lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman natin pinipilit yung mambabatas na maniwala sa atin. Sino ba naman ako? Pero kayong nandiyan dyan, lalo-lalo na yung mga korap, putang ina. Mahiya naman kayo kahit konti. Putya, parang gusto nyo ng palitan si Satanas eh. O baka katabi nyo matulog si Satanas. Kaya talagang hindi na kayo nasasaktan. Si Satanas hindi na nasasaktan yun sa kahit anong bash. Parang kayo, yung mga politiko na korap, hindi na nasasaktan yan. Oo, kasi best friend nila si Satanas. Ganun sila kalupit. Ewan ko, baka mamaya makita mo may hawak na rin na tenedor yan. Di ba? Kasi kung may takot ka sa Diyos, malamang may takot ka sa tao. Sa taong bayan. May takot ka sa kanya eh. Pero pag ang politiko walang takot sa kanya, sa taas, putya, mas lalong walang takot yan sa tao at yun ang nakakatakot. Dahil malamang Satanas na galawan yan. O kaya best friend yan si Satanas. Di ba? Maraming salamat mga kayon. Dito tayo sa satellite office natin sa Maynila at aasahan nyo na tuloy-tuloy na yung ating reaksyon. Issue ng bayan, ating pag-usapan, tatalakayin natin, babardagulin natin yung mga korap na opisyal na yan hanggang sa kahit papano makatikim tayo ng ginhawa dito sa Pilipinas. Joe Malone TV. Paki-subscribe mga kayon. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at paki-click yung bell icon.